We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Worst case scenario, sa gidakdang rally nga ipaygayon sa sulod sa Cebu City Sports Center gipangandama na sa Cebu City Risk Reduction and Management Council. Kapin sa 25,000 ka mga tao ang gilaumang mutambong niini. Ani ang report. Naniguro ng daan ang CCDRRMO nga dili magkayamukat ang dakong kalihukan nga himuon sa Cebu City Sports Center karong Sabado. Busa gihan ay nalang daan ang gikinahanglang himuon sa gawas ug sa sulod sa venue. Sa ugot nga pagpakigalayon sa mga law enforcement agencies, apil na ang organizer sa kalihukan. Matod ni Attorney Gerardo Carello, ang chairman sa Cebu City Disaster Council, nga bukas ang maagianan sa tao ug ipasayo usab ang pagpasulod aron dili maghuot. So actually, we are talking with Ricky Ballesteros, their organizer, and we are now placing the necessary measure. Now, we have learned from the past. Bisan og sa inisyal nga plano sa event organizer nga 25,000 ka mga tao ang mutambong, apan gipangandaman sa dakbayan ang posibleng pagdagsa pa sa mga tao, ilabi na nga adunay mga kalingawan nga himuon. Una nang gipadayag sa Cebu City Police Office nga dublihon nila ang gidaghanon sa mga pulis nga ipakatap sa sulod ug gawas sa sports center. Gipangayuan usab nila og security plan ang event organizer nga masiguro nga hanay ug hapsay ang kalihukan ug malikayan ang panagdumog sa mga tao. No, ang amo lang, do not bring backpacks, no? Unya submit yourself to kanang inspection at the entrance, no? Do not bring any metallic object. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Hugot nga seguridad gipatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na sa mga dapit nga bisitahon ni Presidente Rodrigo Duterte karong hapon hangtod na sa gabi. Ang report ni Femari Dumabong. Sayo sa buntag pa lang makita na ang pipila ka mga sakop sa kasundaluhan, kapulisan ug kabumbiruhan sa dakong hawanan sa tiilan nga bahin sa First Bridge habig sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa hepe sa Operation Section sa Lapu-Lapu City Fire Senior Inspector Jumid Alboro, nga upat ka mga fire truck ang ilang gipa-standby sa Sudo Gawas. Samtang ang Lapu-Lapu City Police naka-red alert status. Matod di Police Major Narciso Abapo, ang hepe sa Police Station 3 LLCPO, nga tanan nilang personnel naka-on duty ug aduna pay augmentation gikan sa laing unit. Nakigalayon usab sila sa ubang ahensya. Since nga maabot man si Kuan PRRD, nagsigi na mi diri og in fact nagkandak nga mig Cymex. Oo. So nagkandak na mig Cymex, then sige na ang ato ang mga kuan personal diri sa LCPO. Nagsige na og robbing, especially ngadto sa venue. Si Duterte gikatakdang mutambong sa Grand Rally sa Team Libre nga salmutan usab sa mga kandidato sa partidong PDP laban.
Tungod sa kadako sa venue, way limit sa mga tao nga gustong mosaksi, apan siguraduhong nagsunod gihapon sa minimum health protocol. Wala may gingon na di magdag-backpack, but gi-discourage na mo ang pagdalag-backpack kay since diha pa lang sa entrance, istikto na ta sa ato pag-inspection, then together sa PSG. Strikto sa gipatumang seguridad sa usa ka hotel sa syudad diin unang mobisita si Duterte alang sa iyang pakigtagbo sa kadagkuan sa dagkadayang ahensya sa Central Visayas. Unang mosalmot ang Pangulo sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict uban sa Regional Task Force nga himuon sa usa ka hotel sa syudad. Kuyugan siya ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon Jr. Mangulo usab siya sa pagpresentar sa pipila ka mga dagkong proyekto sama sa Barangay Development Program. Uban ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Pagpaayom-ayom sa mga classroom sa San Roque Elementary School sa Dakbayan sa Talisay, posibleng sa buwan sa Hunyo o Hulyo na masugdan lunod sa election ban. Gibisita kini ni Undersecretary Tonicito Umali human masayri nga usa kini sa labing apektado sa bagyong Odette. Siluan ni Rondina sa report. Moabot sa 17 ka mga classrooms sa San Roque Elementary School ang nangagusbat atol sa bagyong Odette. Parehong nahiagom o grabing kadaot ang mga low-rise old buildings ug ang mga 3-story nga mga bagong DepEd building. Usa sa nahiagom o grabing kadaot atol sa bagyong Odette kining DepEd Building number 9. Kung inyong nakita, wala lang basta-basta nga naukal ang atop niini, apan nangalukot gayud ang mga trusses. Hinungdan nga apektado dili lang ang mga classrooms sa 3rd floor, apan lakip na ang tanang mga classrooms paingon sa ground floor. Lakip sa dili na magamit ang upat ka mga classroom sa Magsaysay Building nga gikinahanglan ng gubon ug tukuran og bagong mga classrooms. May duha usab ka mga classrooms sa Prefab Building ang nahiagom og grabing kadaot human madatugi sa punuan sa mangga. Subay niini dili dungan nga makasugod sa expanded limited face-to-face classes karong Abril 18 ang mga tinun-an sa kinder hangtod sa grade 6 tungod sa kakuwang sa mga classrooms. We considered our absorptive capacity. We determined the number of classrooms that could be used during the limited face-to-face. So we just have to schedule. Ganihang buntag, gibisita ni DepEd Yusek Tonicito Umali ang San Roque Elementary School alang sa ceremonial turnover sa mga learning kits, mga tsinelas ug mga chocolate drinks gikan sa nagkalain-laing mga stakeholders. Atol sa ceremonial turnover, may mga tinun-an sa kinder hangtod sa grade 2 ang gipatambong uban sa ilang mga ginikanan ug mga magtutudlo. Ug kay katunga na lang sa ilang covered court ang nahabilin human sa bagyong Odette, nagpunsisok ang kadaghanan haduol sa stage diin adunay atop. Marami pang ibang paaralan sa Cebu province at primarily those that were affected by Typhoon Odette ang makakatanggap pa. Pero ito lang yung napuntahan ko ng personally. Gitataw ni Yusek Umali nga may gahina ang central office alang sa pagpaayom-ayom sa mga classrooms nga nangaguba atol sa bagyong Odette. Sama sa San Roque Elementary School, apan posibleng maangan-angan pa ang pagsugod sa trabaho ni ini nunod sa election ban. Will be started within this calendar year. And therefore, by next school year, hopefully, pero medyo mukhang matindi yung ano nito ang pagkasira po nito Hindi ko alam kung kakayanin po ito ng 6 o 12 buwan. At ang gagawa po nito ay DPWH. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gi-downgrade na ang alert level 1 status sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sugod ni atong Marso 28. Mato ni Dr. Mary Jane Loriche ang DOH-7 Chief Pathologist o Consultant sa Lapu-Lapu City and Health Matters nga gidawat sa National IATF ang mga dokumento sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga natakdo na. Midugang si Loriche nga 80% na sa populasyon sa Dakbayan samtang 70% usab sa mga senior citizens ang nabakunahan na batok sa COVID-19. Ubos na usab ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Sunod i-rekomendar sa DOH ang Dakbayan sa Mandawi aron mapaubos kini sa Alert Level 1. Nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation, Cebu District Office, ang duha sa tulo nga gitumbok sa pagpatay kang Richard Caravana Jr. niadtong September 2016. Aniya ang report.
Ganihang buntag, gipresentar sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang manag-agaw nga sila si Victor Ponce, 22 anyos, o Raymond Ponce, 25 anyos, taga Sitio Bunga, Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang ang main suspect nga si Mark June Ponce, leader sa De La Cruz Group, natanggong karon sa Lapu-Lapu City Jail tungod sa nag-ungong nga murder case. Matod ni Special Agent Arnel Pura, agent in charge sa NBI Cebu District Office nga sila si Victor o Raymond, mitumbok kang Mark June nga mo'y mipatay kang Richard Carvana Jr. 5 ka tuig na ang milabay. Is pleased to announce to you the arrest of 3 subjects in connection with the death of Richard Caranaba. Giangko nila ni Victor o Raymond ang ilang pagsumbag kang Richard apan misalikway nga may direktang kalambigitan sa pagpatay sa biktima. Ilang giangkon nga nabuhat lang nila ang pagsumbag sa biktima tungod sa kahadlok nga lakip silang pasakitan ni Mark June. Nakasumbag nga niya sir kay nahadlok man sad mi sir kay dili mi mo kuan niya kay basig iya man sad ming abilon sir. Kay sa sobra sa mong kahadlok gi-apil na pumikan ng kuan sumbag kay mupatay man siya kursunada man gid mupatay. Tungod sa ilang pag-angkon sa krimen, matod ni Pura nga posibleng isibog sa korte ang ilang kaso ug ipaubos sila nga state witness batok kang Mark June. Gipahibaw sa NBI ang Lapu-Lapu City Jail nga may laing kasong murder si Mark June. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Pagpatuman sa free ride ug mga adlaw wa pay klaro samtang fuel subsidy sa mga transport cooperative wa pa usab madawat. Si Luan Merondina adunay live report. May Yaslan, karon lang yung hapon, gipahibaw ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto nga dili madayon ang libreng sakay ug mga adlaw kay wala pa niini madawat ang clearance gikan sa COMELEC sa gidusong petition for exemption on election ban. Andam na ang 28 ka unit sa mga modern PUJ sa Udotco kon United Drivers and Operators Transport Cooperative alang sa ipatumang free ride o libreng sakay ug mga adlaw. Ang Udotco migahin og napo ka mga units alang sa rotang MEPS Cordova, napo ka units sa mga modern PUJ sa Liloan MEPS ug 8 ka units sa Marigondon Mercado. Mga sakyan na to is ready na para sa free ride. Ang advice sa final advice sa LTFRB may ibabot ma'am. Ang libreng sakay dili lang makatabang sa mga pasahero kundi lakip na usab sa mga transport group kay garantisado naman nga bayaran sa DOTR ang mga adlaw sa ilang pagserbisyo. Gawa sa Lapu-Lapu City, may mga free rides usab unta nga itanyag ang ubang mga transport cooperative nga nag-operate sa Metro Cebu. Sa Pikas Bahin, wala paghihapon madawat sa mga transport cooperative ang 6,500 pesos nga fuel subsidy nga gilauman untang madawat nila sa buwan sa Marso. Muna ako sa gipabot na mo unta tugutan out kanang unta is magamit na nato. Sa phone interview, gipasabot ni Direktor Montialto nga posibleng masibog lang sa laing mga adlaw ang pagpatuman sa libreng sakay kay gipaabot pa sa DOTR ang clearance gikan sa COMELEC sa gidusong petisyon for exemption sa election ban. Approve principle pero kinahanglan kita makuha og kanang exemption kay bisan og na sa line program kay under sa General Appropriation Act pero para lang yun kuhan kinahanglan kita makuha og exemption. Giklaro usab ni Montialto nga kun kaniadto mga bus ug minibus lang ang nakasalmot sa libreng sakay karon may ubang mga units na sa ubang mga public transport sama sa traditional PUJ ang makasalmot apan dili tanan libreng sakay. Phase 3 service contracting program phase 3 comprised of gross contracting muna na siya libreng sakay ug net contracting. So anang net contracting dili na siya actually libre ang operator ang unit na dunay katunga sa itong libreng sakay dunay gibayaran sa
LTFRB, pero mangulikta sila og pamasahe. Lan hayan dili mo menos sa 400 ka mga units sa mga public transport lukop Central Visayas ang padaganon unya alang sa libreng sakay ug sa net service contracting. Lan? Daghang salamat, Luan May Rondina. 19 anyos nga dalaga nga unang gikataho nga na-missing sa lungsod sa Konsolasyon nakabalik na sa ilang dapit. Wala kini dagita, inay mikuyog sa lalaki nga iyang gikarelasyon kini matud pa sa inahan sa dalaga. Ani ang report. Naibtan og tunok sa dughan sa Kabalaka ang inahan nga si Marifel Auman human nakabalik sa iyang kiliran ang anak nga si Jerica, 19 anyos. Natultulan niya ang himutangan sa anak dito sa lungsod sa Tabugon pinagi sa informant sa social media hinungdan nga nagpatabang sila sa kapulisan sa lungsod. Dito naabtan sa inahan ang anak, kuyog ang lalaki nga iyahang gikarelasyon. Matod sa inahan nga nangayo og pasaylo kaniya ang anak ug ang lalaki nga wa makapahibaw kaniya sa ilang nahimutangan. Nangayo sa pasaylo sir ningon sa nadili na sa muusab. Sa yun nahadlok ang inahan human magkadawat og chat message gikan sa dalaga nga gibalibag siya sa kabatuan. Pasabot sa anak nga hubog ang lalaki ni atong tungura ug natukmod siya ngadto sa kabatuan. Nahitabo kuno kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu diin unang nagkuyog ang duruha. Salamat po sa nagpahibaw in town na nagitug-anan jud in taon kuning mo. Nagkasabot sila nga moadto sab sa Tabugon tungod kay aduna man sab sila kaila sa nasoy dapit. Samtang gitug-an sa inahan nga nang luod ay ang anak human kasabi sa iyahang amahan. Punan pa nga nagkaproblema ang ilang pamilya hinungdan nga nakahukom kini nga mukuyog sa lalaki. Kung ang inahan ang pagbuton gusto niyang ikiha ang karelasyon sa anak apan dili man mosugot ang anak kinsa dili naman minor de edad. Mihangyo ang inahan ngadto sa mga netizens nga sabton ang dalaga ug dili na iba sa social media kay makapasamot kini sa stress sa iyang anak. So nadili na unta kay basin niyang mo lain na sa makuan sa iyang utok sirba. Na mukuan basi unsa masuna sa iyang hunahuna mauwaw na bakaha. Samtang nagpaabot na lang ang kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon sa final nga hukom sa pamilya kung musangat ba kini reklamo o dili batok sa lalaki nga gikuyugan niini. Ang among opisina open pagyapon pero ini possible nga action sa iyang ginikanan ngadto sa lalaki. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapinso sa kamilyon ka pesos nga kandidan sa giduang shabu ang nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay gikan sa duha ka mga giila nga high value individual. Gihimo kini sod sa duha ka adlaw nga bypass operation. Ang grupo nila nga Police Lieutenant Ilwood Ipuna unang nakadakop kang Raul Abayan Jr. alias Jumong, 28 anyos nga taga Barangay Linaw ni atong Martes. Si Abayan nagkuhaan og iligal nga drugas nga mobalor og 476,000 pesos. Samtang ganina kadlaw na sikop usab si Engelbert Galido alias Badong, 20 anyos taga Barangay Lagtang. Sa iyang pagkasikop nakuhaan siya og gidudahang shabu nga gibanabalang mobalor sa 952,000 pesos. Matod sa mga pulis nga si Galido adto magkuhaan og drugas ni Abayan nga mo'y una nila nadakpan. Ang duruha gipasakahan og tukmang kaso. Nagmanampuson sa ilang mga programa sa tibuok Fire Prevention Month ang Lapu-Lapu City Fire Station kay mas minus ang sunog nga ilang natala karon itandi sa miaging tuig. Ang report ni Femery Dumabo. Uban sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Council, sub-sub ang gipahigayon nga mga programa sa Lapu-Lapu City Fire Station. Sama sa panagtambayayong o plan ligtas pamayanan, kaisa o guban pa, aron lang gyud mapasabot sa publiko ang mga angay himuon aron malikay sa sunog. Gipuntirya nila ang mga lugar nga sikit-sikit ang kabalayan. Kitudluan ang mga residente kung unsay angay buhaton kung ugaling adunay muulbo nga sunog, samtang nagpaabot sa mga bumbero aron di kini kadako. Lakip sa gipangtudluan ang mga inahan ug kababayin-an nga sagad may mabilin sa panimalay. Nanghatag usab sila og fire extinguisher ug mitudlo kuno saon paggamit kini ngadto sa pipila ka barangay. We are partly successful kay naibanan man nato as compared to last year. Sa last year mangod the same month natay tulo ra nga natala.
So karon na duha. Matod ni Alboro nga gitugutan na sila sa ilang uluhang buhatan nga makapaygayon og mas daghan pang face-to-face training ug fire drill. Pipila sa ilang nadawat nga hangyo alang sa training gikan sa kabaranggayan ug mga eskwelahan. Ilabi na nga usa kini sa mga requirement alang sa pagpatuman sa limited face-to-face classes. Malampuson maning Fire Prevention Month apan nagpadayon ng ilang mga programa sa tibuok tuig. Ang mo gipangandaman kaning sunod nga buwan kaning Abril. So kung wa man tay daghang sunog sa Marso basig ari sa Abril mo igo. So ang intensity sa atong program atong ibubo may sa Abril kay ang Abril ra ba mo'y sa mo tanaw, mo'y init, mo'y grabing init. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Andam na ang Mandawi City College sa face-to-face classes sugod sa pagbukas sa bagong school year. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Konsehal Malcolm Sanchez, chairman sa Committee on Education sa Konseho, sa dakbayan sa Mandawi nga 10 milyones pesos ang gigahin sa dakbayan alang sa Mandawi City College. Daghan ang plano sa City Hall sama sa pagpatukod og kaugalingong building sa MCC nga sa pagkakaroon anaa sa Mandawi City Sports Complex. Hinuon bisan pa sa kakuwang sa mga classroom sa Mandawi City College, mamahimo ra gihapon silang makapahigayon sa limited face-to-face classes. Makaya naman kuan lang bitaw limited lang sad ang number sa students na ay mag-modular na asay mag face-to-face o na voluntary basis. Samtang si Ramses Dungog, Program Chair sa Bachelor of Science in Information Technology, nga importante kaayo ang face-to-face sa ilang mga tinunan, ilabi na nga naglambigit kini sa mga software programming. Giandam na ang computer lab sa MCC alang na sa face-to-face classes. But as long as we follow with our rules, we are ready for that because we already mentioned what are the capabilities of our laboratories at the same time with our facilities. Hinuon magpahimo og modular laboratory si Engineer Edgar Cortez, Program Chair sa Bachelor of Science in Industrial Technology alang sa modular classes. Tungod kay limitado raman ang mga tinunan nga makasalmot sa face-to-face classes sa lab room, gikinahanglan nga adunay laing laboratorio alang sa online classes. We have to retrofit the rooms like katong maglahi ng entrance exit, and then we make sure that the rooms are not kanabitong kulob siya. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Chelo Valiana. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaniguro sa kapulisan sa Dakbayan Sugbong nga mamintinar ang kahabsag kalinaw sa mga barangay. Busa laing police station ang gibuksan sa Bukirang Bahin sa syudad. Ano ang report? Sa Bukirang Barangay sa Adlaon, giinugurahan ang presidente sa kapulisan nga temporaryong ubos sa Station 8. Apan inig mahumana ang gikinahanglang dokumento himuon na kining Station 3 nga madugang sa mga kasamtangang kwerpos kapulisan. Tungod kay layo na sa sentro sa Dakbayan, kinahanglan nagyud nga adunay mga tinugyanan sa balaod nga makatutok sa mga dapit sa bukid. Gipahigayon ang pinirmahay sa use of rock agreement tali sa mga opisyal sa kapulisan ug sa barangay Adlaon diin temporaryong gipagamit ang ilang barangay hall nga kaistaran sa mga pulis. Gihangop sa mga opisyal sa barangay ang pagpaduol kanila sa serbisyo sa mga pulis. Sa pagkakaroon natay 11 ka buok gi-assign karon niya, we can say this is enough to operate as a police community precinct. Nalipay kayon mi sir, pagsuabot ni namo gyud ni Sir Liamido, bago pa lang gyud kay niya, ato pa lang yung Birnis. Gisaksihan ang kalihukan sa mga opisyal sa Dakbayan sa Subo kinsa may pasalig nga mohatag sa ilang suporta ilabi na sa mga gikinahanglan sa kapulisan sa operasyon sa ilang mga area of coverage. Kini naglakip sa gamit alang sa police mobility o fuel allowance. This is already long overdue considering since the early 90s, unsir gyud ka police stations, and Cebu City is a growing city. Daghan na kayta dinhiya nagkadaghan sa ang population per barangay. Gawas sa Adlaon, apil na usab ang mga silingang barangay nga sakop sa area of coverage sa gipuksan nga presentos kapulisan. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nagkadi ang produkto sa mga mag-uuma sa mga bukilang barangay sa Dakbayan sa Subo, gibida at tubangan sa Cebu City Hall nunod sa pagpanhaw sa tugbong tabo sa Cebu City Hall. Ano ang report? Kini ang mga priskong utanon, lagot mon, prutas, lamas ug ubang produkto nga naani gikan sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Mapalit usab kini sa mas ubos nga presyo diin gisugdan og baligya karong adlaw hangtod ug mang adlaw sa Biyernes. Duha ka adlaw matag semana ang tabo nga mamahimong kapahimuslan sa mga tawo nga dili makaadto sa bukid. Alang sa mga mag-uuma dako kayong ikatabang nga mahatagan sila kahigayunan nga makatugbong sa sentro aron matumod ang ilahang produkto. Giabagan sila sa City Hall sa kasakyan aron matumod ang ilahang mga abot. Giangko nila nga naapektuhan sila sa oil price hike kay mao kini ang nakaingon sa pagmahal sa presyo sa fertilizers. Busa nagamit na lang sila og organic nga abono sama sa iti sa manok aron dili sila madak-an. Pasalamat sa kus Ginoo nga wataw ni madas COVID simba ko lang nakabalik kami panabo. Okay ra sir, hinahinay lang mi paningkamot nga para nga makakaon mi sa matag adlaw namong panginabuhian. Gibuksan ang tabo human kini mahunong sukad sa tuig 2020 din may grabe ang COVID pandemic. Katuyuan ini nga mabuhi pagbalik ang panginabuhi sa mga mag-uuma sa bukid. Kini participated din sa tuang mga mag-uuma mismo solid gikan sa Mountain Barangay. 28 upland barangays ang i-participate. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka vintage bomb ang napalgan sa bakanting luna tapat sa First Mactan Mandawi Bridge. Din gidak na ipahigaan ang proclamation rally sa mga local candidates sa PDP laban karong gabi. Apan ipasabot sa kadagkuan sa SWAT sa Lapu-Lapu City Police nga usa kini ka projectile 76mm high explosive nga salin sa gubat. Usa ka bata ang nakapunit nini samtang nagpahigayon og clearing operations sa David kagahapon sa hapon. Busa nagtuo ang kapulisan nga dili kini tinuyo kay tayaon na kini og taod-taod ng bakante ang luna. Busa dako ang posibilidad nga may mga vintage bombs nga makuykuyan sa repeat. Apan tungod kay kompleto pa kini sa fuse, delikado pa kining mubuto. Busa dali kining gihipo sa masakop sa SWAT. Subay sa kasaulugan sa National Bicycle Month sa Nobyembre sa maaging tuig ug sa National Climate Change Week, dakbayan sa Mandawi gipasidunggan nga most bike-friendly city sa nasod kini sa Mobility Awards. Si Chelo Valiena sa report. Sa iyang opening remarks, gipahibaw ni Ariel Celine Tabinga, National Coordinator sa Mobility Awards ug Urban Transitions Analyst sa Institute for Climate and Sustainable Cities, nga sa survey sa Social Weather Station, misaka ang mga tao nga migamit sa bisikleta tungod sa pandemya. Gikutlo usab ni Tabinga ang pagtuon sa National Economic Development Authority kon NEDA nga midoble ang demand sa bisikleta human mahimo na kining mode of transportation. Iyang gipasabot nga ang Mobility Awards gitumong aron pagdasig sa mga lokal nga kagamhanan nga mosagop sa biking isip pamaagi nga kaminosan ang polusyon sa nasod. Subay sa pagbukas sa bike lane sa Dakbayan sa Mandawi, pagbutang sa ubang mga gikinahanglan aron madasig ang riding public nga mogamit sa bisikleta isip mode of transportation, gihatagan kini og Silver Award nga most bike-friendly cities sa nasod. Nakadawat usab ang Dakbayan og Bronze Award isip bicycle-friendly workplace sa nasod. And we're also looking at how inclusive the streets are based on how accessible it is for PWDs, for pregnant women and children and such. Sa iyang acceptance speech, gipadayag ni Mayor Jonas Cortez nga nakaamgo sila sa panginahanglan sa paggamit sa bike isip mode of transportation sa mga mulupyo sa Dakbayan sa panahon sa pandemic nga way kasakyan. Mandawihanons needed a way to move around. We grabbed this opportunity to reintroduce cycling as a mode of transportation. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.
Girekomendar na sa Mandaue City Prosecutor's Office ang pagpasaka og qualified trafficking batok sa duha ka mga dinlakpan nga nagduma sa duha ka spa. Matud ni Special Agent Arnel Fora, agent in charge sa NBI Cebu District Office, nga may pabor ang Prosecutor's Office sa ilang rekomendasyon nga pasakan og kaso ang duha. Wa ra hinuon malakip sa pagpasaka og kaso ang 20 ka mga babae nga nagtrabaho sa duha ka spa. Karong adlaw gilakda nga mosulod na sila sa Mandaue City Jail sa gayon nga makapagawas na ang korte og commitment order pato kanila ni Jarin Sinaka ug ni Lixie Marie Vega. Affirming the recommendation and findings of this district office for qualified human trafficking. So as a result of this resolution, there exists now a commitment order for these subjects for their detention, no? Kay kuan man siya, no bail man siya. Manila leg sa gikahinamang GMA Masterclass Series nagmalampusong gipahigayon karong adlaw. Espesyal kining gilusan uban ang mga partner schools sa National Collegiate Athletic Association kun NCAA. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Herman Moreno Studio sa GMA Network Complex sa Quezon City gihimo ang Manila leg sa GMA Masterclass Series. Gilusad kini uban ang mga partner schools nga milangkob sa NCAA Season 97. Mitambong on-site ug online ang mga estudyante gikan sa Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, San Sebastian College Recoletos ug University of Perpetual Help System Delta. Lain-laing issue ang hisgutan sa mga speakers pagpaambit sa ilang trabaho ug panawagan sa kabatan-unan. Si GMA social media producer Elise Sunga naghisgot sa kamahinungdanon sa responsable nga paggamit sa social media, labi na ang pag-verify sa kasayuran aron dili mabiktima sa sayop nga mga impormasyon. Labi na karong nagsingabot ang eleksyon, subay sab sa kampanya sa GMA nga dapat totoo. Alam niyo ba na ang social media ay parang isang malaking potluck? Bawat user, bawat content creator, bawat platform, iba-iba ang dala. Kinabuhi isip showbiz reporter ug ang paghimo sa pampagaan nga mga balita taliwa sa bugat nga mga isyu ang gituki ni GMA showbiz reporter Nelson Canlas. Kredibilidad ug pagpangita sa kamatuoran gihapon ang usa sa iyang gipahimug-atan. You have to be factual, well-researched, ready with stacked knowledge of a person's history, and most of all, be ready to listen. Kabahin sa patas nga paghatod og balita ug impormasyon ang gituki sa mga journalists sama ni award-winning documentarist Cara David. Labi na ang pag-feature sa mga istorya ug documentaries nga makapaigmat sa katawhan sa estado sa katilingban ug makapaaghat kanila paglihok ug pagtabang sa uban. Samtang inyong alagad gihisgutan sab ang local news campaign advocacy sa GMA Regional TV ug nganong angayang i-monitor ang mga panghitabo sa tagsa-tagsa ka mga komunidad. Love your work and your work will love you back. Just keep working on your dreams because we know one day your breakthrough will come in God's perfect time. Aim for stories that are life-changing. We are in the business of news. Yes, kailangan bago, pero aim for stories na nakapagpapabago. Hindi lang bago, nakapagpapabago. Makalingaw apan makahuluganon usab ang gituki sa head sa GMA Comedy ang award-winning director Cesar Cosme. Labi na nganong gikinahanglan ang pasiaw ug pakatawa isip pampagaan sa suliran sa kinabuhi. Kailangan ang puhunan doon. Truth. Kailangan based on truth. Hindi pwede nag-iimbento ka. Hindi naman nangyayari sa tunay na buhay. Papatawa ka. Iba yung nagpapatawa sa nakakatawa. Ikaunom nga namong ang sikat nga singer o theater performer Acel Santos Zambrano iyang gisaysay ang kaagi sa kinabuhi o inspirasyon niya sa paningkamot hangtod na kabot ang mga pangandoy. Isa lang ang buhay, gamitin mo ng husay. Huwag kang mabali sa kadiliman. As our theme for NCAA Season 97, Stronger Together, Buo ang Puso, today's masterclass came to be because of the vision of like-minded individuals who aim to redefine
excellence through our thoughts and actions come election 2022. Si GMA First Vice President and Head of Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso nang hinaot nga nadasig ang mga batanong estudyante sa ilang nakatunan sa Masterclass Series. Kay ang mga kasayurang mapupo, magamit nila sa adlaw-adlawng kinabuhi o karera. As we tread towards a life-changing possibility come May 2022, the need to fully strengthen our resolve to make the right choices in the selection of our local and national officials are becoming more important each day. Gitapos ang kalihukan pinaagi sa pag-awit sa tema sa NCAA Season 97, subay sa kampanya nga Stronger Together, buo ang puso nga naghiusa sa mga eskwelahan, mga estudyante ug Kapuso Network sa usa ka advokasya alang sa katilingban. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa atong silingang rehiyon sa Eastern Visayas, 12 ka mga diakono ang giordinahan pagkapari. Sa Diocese of Maasin, Southern Leyte, ipahigan ang ordinasyon sa Barangay Magallanes sa Limasawa Island. Makasaysayanon kayo ang pag-ordina sa 12 ka bag-ong pari. Kay kabahin kini sa dakong selebrasyon sa ika-501st anniversary sa 11 nga Easter Sunday Mass sa Limasawa sa Southern Leyte. Ang ordinasyon gihimo ni Bishop Precioso Cantillas o ang homeless nga si Archbishop Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines. Mga gamit alang sa umaabot nga piniliay sa Dakbayan sa Talisay ug sa Naga City, posibleng mangabot na sugod sunod semana. Mga naglangkob sa Electoral Board sa probinsya nakapahigayo na usab sa training. Si Femery Dumabok sa report. Unang nangabot ang mga manual ug handbook nga gamiton sa mga sakop sa Electoral Board. Ug gipaabot nga sugod-sunod semana, moabot na usab ang uban pang gamit sa piniliay sama sa mga ballot boxes ug battery. Sa Dakbayan sa Talisay lang nakigalayo na ang Comelec office sa City Treasurer alang sa paghipo sa mokapin sa usa ka gatos ka mga ballot boxes nga idugang. Kay naibinta na lang sa karaang mga ballot boxes ang magamit pa. Gipaabot nga mogamit ang syudad og kapin sa 200 ka ballot boxes alang sa 202 ka mga clustered precinct. Nag-andam na usab ang City of Naga Comelec alang sa pag-abot sa ilang mga election supplies. Ang among plano nga storage area is the People's Hall. So ang mga VCM dito na mo ibutang ang mga ballot boxes, ng mga vote, the batteries before deployment sa mga eskwelahan. There's a tentative schedule for delivery. We have been informed nga ang ballot boxes is set to be delivered April 10 to 12. Si City Treasurer was already informed nga naanay scheduled for the delivery. So, of course, daan na sa nasiyay kuan kanang area, allotted area para ma-store na. Samtang sa niaging semana nahumana sa pagpaubo sa pipila ka adlaw nga training ang libuan ka mga sakop sa Electoral Board sa probinsya sa Sugbo. Kapin sa 600 niini ang gikan sa Talisay City ug kapin usab sa usa ka gato sa City of Naga. Apan matod sa mga election officers nga linaing refresher pa ang ilang buhaton sa tunga-tungang bahin sa Abril. Alang sa mga ibis, apil na ang mga support staff. Naatay ipahiga yung refresher, murag final briefing para sa mga Electoral Board para murag mga last minute guidelines. Uba ni June Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dili maapektuhan ang suhulan sa mga job order personnel sa mga lungsod ug dakbayan dungan sa pagpatuman na sa Comelec ban sugod ni adtong March 25. Gipasabot ni Jacqueline Riuyan, election assistant sa Comelec Mandawi City, nga daan na kini nga programa sa matag kagamhanang lokal ang pagkuha sa mga job order personnel alang sa ilang mga programa. Sa dakbayan sa Mandawi, bidugang si Riuyan nga dili kini malakip sa Comelec ban kay dugay naman kini nga programa nga gipatuman. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang nasa gawas sa nasod nga gisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug maayong hapon mga kapuso.